ng kapamahalaan. Lord of Lords is a divine title. That means God is the Supreme Lord over all who have authority. Yan po ang ibig sabihin po ng Lord of Lords. Ngayon, ito po ay matutunghayan po natin sa Old and New Testament. Okay, ating kumpletuhin na po yung pag-uusap natin. Number 1, sa paksang Lord of Lords. Number 1. Yan. Ating kunin, pag sinabi siya yung Lord of Lords, siya ay above all lords. Siya ang pinakamataas sa lahat ng Panginoon. Ano ho? Kung ating pinag-aralan, siya yung hari sa lahat ng mga hari, siya yung presidente sa lahat ng mga presidente. Ang Panginoong Hesus naman, ang Panginoon sa lahat ng mga kinikilala mong Panginoon. Ang katulong may amo. Ang mga hari, Panginoon din ang tawag dyan. Pero si Kristo ang pinakamataas na Panginoon. Siya'y above. Ang ibig sabihin ng above all, ang ibig sabihin niyan, mga kapatid, Lord of Lords means God is above all who hold any form of authority. Sa lahat ng mga tumatanga ng anumang uri, anyo ng kapamahalaan, siya ang pinakamataas. Si Makmak ay Lord ng kanyang business, pero si Kristo ay above all. Lahat ng big boss na tinatawag natin na mayayaman, si Kristo ang pinakamataas. Si Pangilinan, big boss yan. Si Kuwangko, big boss yan. Yung mga mayayaman, yung mga halos may mga, ilan ba yung listahan ng pinakamayaman sa Pilipinas? Nandyan si Villar, andyan si Pacquiao. Mga boss yan, maraming tao yan. Ang mga mayor, maraming tauhan. Simpleng kapitan nga, maraming tauhan. Konsihal, may mga tauhan. Gobernador, may mga tauhan. Mga may kumikilos doon. Lahat ng kinikilala mong leader, lahat ng kinikilala mong may kapamahalaan, si Kristo ang pinakamataas sa lahat. Kaya kung tayo marunong gumalang sa mga mataas sa atin, mas igalang natin ang Panginoong Hesus. Kung tayo natatakot sa mga namamahala sa atin, mas dapat tayong matakot kay Kristo dahil siya ang sumasapaw sa lahat ng pamamahala. Tama ba? Impact sa kanya galing lahat ang uri ng pamamahala. Walang hari, walang Panginoon, walang boss, kung walang Diyos. Lahat ng authority galing sa Kanya. Sa Kanya nagmula yan. So pag sinabing above all lords, mga batid, no ruler, king, leader, spiritual power, or authority compares to Him. Wala tayong maikukumpara, maihahambing, maitutulad sa pagiging Panginoon ng Panginoon. Naintindihan niyo ba yan? Sa pag sinabing above all lords, nangahulugan siya ay above all kings. Siya ang pinakamataas sa lahat ng hari. Hindi si Bongbong ang pinakamataas. Hindi si Trump. Hindi ang lahat ng leader. Christ is above all. Kaya siya ay Lord of Lords. Naintindihan niyo ba yan? Then above all rulers. Siya ang pinakamataas sa lahat ng pamamahala. Kaya wag din kayong matakot kay Satanas. Si Satanas ay subject din ng pamamahala ng Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Si Satanas ay hindi makakakilos kung walang pahintulot ang Diyos. Kaya hindi Satanas ang hari. Siya ay saklaw ng paghahari ng Diyos. Kaya mas matakot tayo sa Diyos kaysa kay Satanas. Pambira kayo, mas takot pa kayo sa multo. Mas takot pa kayo sa aswang.
Mas takot pa kayo sa tikbalang. Pero kay Kristo, hindi. Alam niyo ba nung si Kristo yung magkatawang tao, lahat ng evil spirit, sinasabay lang niya at nalayas. Naintindihan niyo ba yun? Mapalad yung mga nakakaintindi nito at nakalalasap nito. Pag sinabing say, above all lords, above all kings, above all rulers, above all authorities, above all powers, above all gods. Ano ibig sabihin? Above all gods. Siya ang pinakamataas sa lahat ng mga Diyos-Diyosan. Yung mga fake na Diyos. Dahil maraming Diyos ang mundong ito. Bagaman iisa ang Diyos, pero maraming dinidiyos ang tao. Pwedeng maging Diyos ng tao ang pera. Lahat ng iniibig mo ng higit kaysa Diyos, yan ay Diyos-Diyosan. Tama? Kaya yung sarili natin, pwedeng maging Diyos din yan. Pwedeng maging Diyos din yan. Yung mahal mo ang sarili mo, kaysa pagmamahal mo sa Diyos, ay Diyos mo ang sarili mo. Kaya meron akong quote na nilagay dyan sa ating FB, ang tamang pagmamahal sa sarili ay pagmamahal muna ng pinakahigit sa Diyos. Alam mo, hindi mo tamang mahal ang sarili mo kung huli ang Diyos sa buhay mo. Dahil hindi pwedeng ang Diyos ay huli. Siya ngay above all lords. Patunayan pa natin ang talata, Deuteronomy chapter 10 verse 17. He is supreme over everything and everyone. Sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos. Kalaan mo yan, pinpoint yan sa Old Testament. Pagdating sa New Testament, siya pala yung sinasabing Diyos ng mga Diyos at Panginoon ng mga Panginoon. Siyang dakilang Diyos. Kaya mali ang mga relihiyon na nagtuturong si Kristo tao lamang. Mali ang mga relihiyon na nagtuturo na si Kristo isang propeta lamang. Mali ang mga relihiyon na nagtuturo na si Kristo ay maliit na Diyos. Bakit? Sa Old Testament may tinutukoy na Diyos sapagkat ang Panginoon ninyong Diyos ay isang Diyos ng mga Diyos. Ibig sabihin, siya ay above all gods at Panginoon ng mga Panginoon, above all lords. Siyang dakilang Diyos. Kaya nga siya ay mataas eh. Siyang makapangyarihan at siyang kakilakilabot. Alam sa totoo na, huwag nga kayong matakot. Alam mo, mas nakakatakot si Kristo kaysa tsunami. Bakit? Walang tsunami kung hindi pa hihintulutan ni Kristo. Mas nakakatakot si Kristo sa putok ng bulkan. Bakit? Hindi puputok ang bulkan kung hindi papayagan ni Kristo. Mas nakakatakot si Kristo kaysa sa bagyo. Bakit? Hindi magkakabagyo kung hindi papayag si Kristo. Pero nakakalungkot, takot tayo sa bagyo, takot tayo sa tsunami, takot tayo sa putok ng bulkan. Pero sa Diyos na kumukontrol ng lahat, hindi tayo takot. Yan ang realidad. Yan ang totoo. Kaya ang tao pag may bagyo, saka lang natawag sa Diyos. Pero pag wala na din. Ganyan si Pharaoh. Ganyan si Paraon. Nung kasagsagan ang salot, tawag ng tawag sa Diyos. Pero nung mawala na salot, matigas na uli sa Diyos. Naintindihan niyo ba yan? Mapaalat yung nakakaintindi nito. Dahil ito ay tunay. O, tingnan pa ho natin sa talata, Revelation 19 verse 16. Ano? Hindi ko papatulan lahat ng talata para tayo makausad ng marami. Pero andyan po yan, given na po yan diyan. Revelation 19:16, at siya'y mayroong isang pangalang nakasulat sa kanyang damit at sa kanyang hita, hari ng mga hari at Panginoon ng Panginoon. Grabe ang Panginoong Jesus, ano? Meron ako pinapanood na debate, anti-Trinity, oneness. No? Ang ama daw ay siya na ding anak. Walang different or distinct personalities in the Godhead. Pero iba ang ama at iba ang anak. Pero pareho silang may katangian ng hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Kaya mga kapatid, yung bumaliwala kay Kristo, may pagkakalagyan. Di ba? Kayong mga anak, hamakin ninyo inyong mga magulang, may pagkakalagyan kayo. Bakit? Huwag kang minus. Huwag kang busong sa authority na ibinigay ng Diyos sa mga magulang.
Huwag kang minos, huwag kang busong sa authority na ibinigay sa mga nakaposisyon. Huwag kang minos, huwag kang busong sa authority na ibinigay sa president. Sapagat lahat ng kapamahalaan bigayan ng Diyos. Pero ang pinakamataas na pamamahala ay ang Panginoong Hesus. Bakit? Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon. Naiintindihan niyo ba yan? No? And who are we not to obey the Lord? Tama? Okay. Tingnan po natin ang talata. Asar po ang talata eh. Isa pa. Psalms 47 verse 2. Actually, andyan na po yan eh. Sapagkat ang Panginoong kataas-taasan ay kakilakilabot, siya'y dakilang hari sa buong lupa. Sa buong lupa. Hindi sa Pilipinas lang. Hindi sa Israel lang. Actually, sa buong mundo, siya ang may control ng lahat. Siya ang Diyos ng mga Diyos. Siya ang Panginoon ng mga Panginoon. So, when we say Lord of Lords, that means above all lords. Number 2, siya po ay may tinatawag na absolute authority. Ano ho? Absolute authority. Ano ang ibig sabihin nating absolute authority? Siya po ay mayroong talagang ganap na pamamahala sa lahat ng mga hari, sa lahat ng mga rulers, sa lahat ng bansa, spiritual powers, heaven and earth, life and death, salvation and judgment. Wala hong hindi nakukontrol at nasasapawan ng Panginoon. Maging ang kamatayan, hindi ang aksidente. Mga kapatid, kaya nga may namamatay. Ang Diyos na rin ang nagpasya niyan. Kaya matakot tayo. Hindi yung dami ng ating kinain kaya tayo buhay pa. May Diyos na tumatangan. Maging sa buhay. Ang Diyos po ang may absolute authority. Ibig sabihin, siya ang may ganap na pagkontrol sa lahat ng bagay. Kontrolado niya ang mga hari. Kaya mga kapatid, ang nagluluklok ng hari sa posisyon, ginagamit lang ng Diyos yung eleksyon. Pero sa totoo na, behind that, Diyos pa rin ang nagluluklok. Diyos ang naglalagay ng hari, Diyos din ang nag-aalis ng hari. Ang Diyos po ang may ganap na control over. He has absolute rule over kings, rulers, and nations. Mga kapatid, mind you, grabe ang Panginoong Yesus. Siya po ang namamahala hindi sa isang bansa, sa lahat ng mga bansa. Yung maging presidente ng Pilipinas ang hirap. Pero sa Diyos, presidente ng buong mundo, walang problema. Kaya may hiniwala doon. Kaya nga siya ay Lord of Lords. Ang ibig sabihin, siya yung may ganap na control, power, authority. Are you with me? Tignan niyo ha? Lahat ng pamamahala may pinaiiral na batas. Tama? Kahit sa simpleng school, ang principal may pinaiiral na batas. Ang guro may pinaiiral na batas. At huwag mong babaliwalain yon. Pwedeng antalina mo, kung bagsak ka sa pagiging masunurin, hindi ka honor. Bagsak ka. Bakit? May criteria. Naintindihan niyo ba yan? Ibig sabihin, sa lahat ng inilatag ng pangtaong batas na nag-origin din sa Diyos, huwag mong babaliwalain, hindi yun wala lang. Mga kapatid, ngayon ang tao, walang takot sa bawal ng Diyos. Akala nila wala lang. Are you with me? Kaya nga sabi ng Bible, akin ang paghihiganti. Are you with me? Kayo nga eh. Sino dito may kaklase? Ibang ngayon ang expression ng mga, pre, di mo ako binabati ha, pre. Susuntukin kita. Ano ibig sabihin?
Masama ay ang lasa pag hindi nababati. Sino aga para laging batiin? Bet ang Diyos, hindi mo rin binabati. Amen? Ang tao hinahanap ang sarili. Pero kailan mo hinahanap ang Diyos na siyang may karapatan? Bakit? Siya yung may absolute control. Hindi libre ang pagbaliwala sa Diyos. Mind you, lahat ng itinanim ng tao, siya na yung aanihin. Yan ang sabi ng Bible. Lahat ng itinanim ng tao, siya na yung aanihin. Naniniwala ba kayo doon? Ako inapunta lagi kay Mayor. Ako inapunta lagi kay Vice Mayor. Bakit? Nagtuturo ako Pero ako sa January na uli naka-schedule. Hindi ka basta pwedeng haharap kay Mayor ng paura-urada? Na walang karespeto? Hindi pwede. Lalo kay Mayor. Bagaman na yun ay kabadi-badi ko na. Pero iba pa rin pag Mayor na. Hindi ko na siya pwedeng katulad ng dating parang hindi. Iba may position na siya. Bagaman kami ay kung parang mag-usap ay parang dati nung di pa siya nakaposisyon. Kasi kaya ko makipag-usap ng ganon. At yun siya walang problema. Siya ay magaling makisalamuha, makipag-mingle. Pero nung siya nakaupo, nasa office, ay hindi ko na siya pwedeng tartuhin ganon. Igagalang ko siya. At ako naman, ginagalang din niya bilang pastor. Kasi marunong kaming kumilala ng mga posisyon. Are you with me? At ako'y naniniwala, mga batid. Kung si Mayor ay hindi ko igagalang, ay baka hindi libre yun. Hindi wala lang. Naintindihan niyo ba yan? Lalo kaya yung Lord of Lords. Naintindihan niyo ba yan? Lalo kaya yung Lord of Lords. Sa totoo na, maraming tao walang galang kay Kristo. Naniniwala ba kayo doon? Maraming tao hindi may respeto kay Kristo. Kayo nga masama ang lasa niyo Pag hindi ko napansin, mas mabigat yan sa Diyos. Bakit? Di ka naman totoong kagalang-galang, naghahanap ka ng pansin. Ay bakit si Kristo hindi natin bigyan ng mataas na pansin? Hindi libre yan. Hindi wala lang yun. Naintindihan niyo ba yan? Ano ang ibig sabihin na hindi wala lang yun? Ito bibigyan ko halimbawa. Sino ang gumawa ng daigdig? Sino ang gumawa ng tubig? Diyos. Bakit? Sabi ng Diyos, magkaroon ng tubig. Kaya nagkatubig. Ibig sabihin, naging posible dahil ginusto niya. Tama ba? Sino ang gumawa ng lupa? Diyos. So, naging posible ang lupa dahil ginusto niya. Tama? Ngayon, gusto ka rin niyang pasundin. Gusto ka niyang gumalang sa kanya. Tanong, nung gustuhin ba ng Diyos na magkaroon ng lupa, posible? Nung gustuhin ba ng Diyos na magkaroon ng tubig, posible? Ngayon, kung gusto niyang gumalang ka sa kanya, is that possible? Is that possible? Ang tanong, may respeto ka ba sa kanya? May respeto ka ba sa kanya? Alam mo, delikado kung di ka may respeto sa kanya. Baka hindi ka niya kasama sa ginusto. Delikado yun. Kaya yung si Kristo na totoo ay walang mangyari sa atin, nakakatakot yun. Hindi parang tayo ay sumasapaw sa kanya. Bigyan naman wala nangyayari sa akin, bigyan naman wala nangyayari sa akin, kahit hindi ko siya igalang. Baka hindi ka niya pinipisil. Naiintindihan niyo gayon? Sana maintindihan po niyan. Kasi si Kristo ay may absolute.
Not only above all lords, but absolute authority. Siya ang may control sa mga hari, mga rulers, sa mga bansa, maging sa spiritual powers, maging mga demonyo. Kontrolado ni Kristo. Kaya nga kapag kami nasasapian, sasabihan lang ni Kristo, lumayas ka, layas nangangatalang demonyo. Ngayon, tao. Sabing alisin ng alak, hindi maintindihan. Okay lang. Ang tigas ang ulo. Hoy, tama na yung masamang ugali mo. Ayaw, sumimba ka. Ayaw. Intay. Baka hindi mo naiintindihan yung Lord of Lords. Baka hindi mo nakikita yung absolute authority. Yung demonyo na sunod sa kanya. Ano yan, mas masama ka pa sa demonyo? Bakit yung demonyo na respeto? Ikaw. Kaya huwag kang magsasabing masama ang demonyo. Bakit? May masahol pa doon. Bakit ang demonyo nangangatal kay Kristo? Ay ba'y ikaw? Hindi. Amen. Si Kristo ay mayroong absolute authority even among angelic hosts. Sina Gabriel, sina Miguel, lahat yan ay sumasaludo. Ultimong ang mga demonyo. Ulti nga si Lucifer Lumaban siyang once, pero hindi siya naig. Bakit? Hindi siya yung absolute control. Si Kristo talaga nasusunod. Kaya ang hindi sumunod kay Kristo, mangyayari ang pagsama katulad ng kay Lucifer. Amen? Am I telling clear? May mga anak na hindi nasunod sa magulang. Pero ibig sabihin ba na naig ang mga anak sa magulang dahil hindi sila nasunod? Tingnan niyo yan. Aanihin niyo yan paglaki. Pag kayo'y naging magulang din, mapapansin ninyo ang bigat pala. Na ako'y hindi pinapakinggan ng aking anak. Kasi ganun din ako dati. Are you with me? Intindihan niyo ba yan? So, I'm trying my best na maintindihan niyo ito. At hindi lang maintindihan, manuot sa ating mga kaluluwa. Hindi libre ang pagbaliwala kay Kristo. Hindi mo siya Panginoon? Sige. Si Lucifer hindi na Panginoon kay Kristo. Kaya ngayon, siya'y Satanas. Naintindihan niyo ba yan? Ang mga anghel, hindi na Panginoon kay Kristo, kaya sila ngayon ang mga demonyo. Gusto mo ba sumama ang buhay mo? Huwag mong Panginoonin si Kristo. Bakit? Hindi siya papayag. Bakit? Siya nga ang absolute authority. Hindi mo pwedeng tumbasan siya. Hindi mo pwedeng siyang daigin. Siya yun. Siya yun. Ang sabi nga ni Pablo, nung siya'y lumalaban kay Kristo, sabi ng Panginoong Diyos, para kang sumisipa sa dulo ng sibat. Alam niyo ba yung mga ayaw magpailalim kay Kristo? Para kang sumisipa sa dulo ng sibat. Sino nasasaktan? Sino nasasaktan kapag nasipa sa dulo ng sibat? Hindi ang sibat. Ikaw. Labanan mo si Kristo. Mamimiligro ang buhay mo. Bakit? Hindi mo kayang alisin si Kristo sa kanyang trono. Si Lucifer nga, hindi siya naalis sa kanyang trono. Ikaw pa. Klaro ho? Absolute authority. Kaya nga, maging in heaven and earth, sa langit, siya ang pinupuri. Sa lupa, siya rin ang niluluwalhati. Dahil siya yung absolute. Kaya nga, Lord of Lords. Not only above all lords, but also absolute authority. Siya lang yung may perfect, ganap, sakdal, lubos ang pamamahala sa lahat ng bagay. Yan ang totoo. Ngayon, hindi ang ibig sabihin na nyapat hindi ka niya mapasunod ay hindi siya makapangyarihan sa iyo. Baka itinakwil ka. Alam sa Bible, mayroon tinatawag na reprobate. Itinakwil. Hindi pinakalman. Alam niyo ba mga kapatid, ang pinakahatol ng Diyos, ito ang pinakamalupit na hatol ng Diyos. Listen. Ang pinakamalupit na hatol ng Diyos, yung hindi ka na niya pakialman. Ano ibig sabihin? Pag hindi ka niya pinakalman, mabubuhay ka na lang sa iyong pagiging masamang makasalanan.
Nanindihan niyo ba? Tingnan niyo ang tao. Kung walang batas. May batas na nga eh. Tingnan niyo ha. Ba't may pagpatay pa rin, eh bawal ang pumatay? Ba't may panggagahasa pa rin, eh bawal manggahasa? Bakit may pangalo niya pa rin, eh bawal mangalo niya? Di lalo kung walang bawal. Isipin mo na lang, kung ang Diyos ay payagan na ang tao. Anong mundo meron tayo? Pero salamat, nakikialam pa ang Diyos. Are you with me? Ano ba ang dami ng ahas? Kung ang ahas hindi rin kinokontrol ng Diyos, puno ng bahay natin. Ano ba ang daming demonyo? Harap na tumbong natin, may demonyo nakapaligid sa atin. Bakit? 1/3 ng angels ang bumagsak at lumaban sa Diyos. Alam niyo ba ang bilang ng angels ayon sa mga theologian? Trillion yan. Ay 1/3 lang ng bilyon, ay ang dami na. Ay lang yung 1/3 ng trillion. Kayang isaturate ang mundo. Whether you like it or not, feel it or not, believe it or not, mission ng diablo ikipatayin. Pero bakit buhay ka pa? Absolute control ang Panginoon. Hanggat ayaw pa niyang mamatay ka, hindi ka kayang pakialaman ni Satanas. Pero ito nakakatakot. Pag siya ay pinabayaan ka na. Kaya wag kang, ang Panginoon ay Panginoon, bakit naman ako'y nabubuhay nung gusto ko, wala naman nangyayari? Yan nga ang problema, yan nga nakakatakot. Yung walang nangyayari sa iyo. Bakit? Baka hindi ka pinapakialaman ng Diyos. Are you with me? Yan matinding hatol. Matthew 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila, sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa. Siya talaga ang nakaposisyon. Siya ang may absolute control. Kaya siya ay Lord of Lords. Klaro ba? Absolute authority. Then number 3. Number 3 na po tayo. Hindi ko na para patulan. Pag sinabing Lord of Lords, ito yan. Lord of Lords. Not only above all lords. Absolute authority. But number 3, all obedience, worship, and honor belongs to Him. Lord of Lords. Yung ang Lord pa lang, hindi na yung capital L muna. Yung Lord of Lords, ibig sabihin siya yung Panginoon ng mga Panginoon. Yung Panginoon na mga yun po'y sinusunod. Yun po'y iginagalang. Yun po'y pinararangalan. Ay kung yung Lords na maliliit na yon ay sinusunod, iginagalang, pinararangalan, mas lalo yung Lord of Lords. Naintindihan niyo ba yon? Yan yun ha, bago ko ibigay ang talata. Because He is Lord of Lords. Because He is Lord of Lords. He alone deserves full obedience. Dahil siya ay Panginoon ng mga Panginoon, sa Kanya karapat-dapat ang ganap na pagsunod. He alone deserves worship. He alone deserves honor. He alone deserves. He alone has the right to command our lives. Siya lang talaga ang may karapatan na tayo'y utusan. Klaro ba? Nabasa niyo ba yung Lord of Lords? Pag sinabing Lord of Lords, above all lords. Pag sinabing Lord of Lords, absolute authority. Ngayon, say Lord of Lords. All obedience, worship, honor belongs to Him. Sa Kanya ang pagsunod, sa Kanya ang pagsamba,
Sa Kanya ang pagpaparangal dahil siya ang pinakamataas. Hindi sa atin. Hindi sa ating sarili. Kaya nga sabi ng Panginoon, if any man will come after me, let him deny himself. Are you with me? Basahin natin. Balik ulit tayo. 1 Timothy chapter 6, verse 16. Thank you for coming. God bless everyone. Kung nandito ang taga-Balete, lalo tayo puno. Kaya salamat sa mga nag-i-invite at sa mga nagpa-unlock sa pagkaanyaya. Na siya lamang ang walang hanggang kamatayan, na nananahan sa liwanag na di malapitan, na di makita ng sinumang tao o nakikita man, sa makanya nawa ang kapurihan. Paghaharing walang hanggan. Amen? Actually, lahat ng authorities, lahat ng position, yan ay reflection lang ng pinakadakilang hari at Panginoon, ng mga Panginoon. He alone deserves full obedience. Kaya nga sabi ng Panginoon, ba't niyo ako tinatawag Panginoon, Panginoon, di niyo naman ako sinusunod. Amen? So, hindi na-i-impress ang Diyos sa ganda ng ating sinasabi kung hindi naman tayo nasunod. Ang pagiging Panginoon ng Panginoon ay sa pamamagitan natin pagsunod. Naulit ko na sa inyo yan. Kailan ba yun? Wednesday. Ang bintana ng lahat ng magagandang katangiang nilikha ng Diyos sa ating buhay ay ang pagsunod. Naintindihan niyo yan? Huwag mong sabihin may takot ka sa Diyos na walang pagsunod. Huwag mong sabihin mahal mo ang Diyos na walang pagsunod. Huwag mong sabihin na ikaw ay namamanginoon kay Kristo na walang pagsunod. Lahat ng magandang usapin na binigay sa atin ng Diyos na sa ating pagkatao ay hindi halata, hindi maikita, taguyan, hindi yan makatotohanan hanggat walang pagsunod. Naintindihan niyo ba yan? He alone deserves full obedience. He alone deserves worship. Ito ba'y klaro? Ayaw ka na may kinakasamba kahit nasa amin. Kaya mo nga sumamba mag-isa. Di lalo pagsama-sama. In fact, ang Bible nagtuturo talaga na ang pagsamba ay hindi paglinggo lang. Ang pagsamba, pagrespeto sa Diyos, pagmamahal sa Diyos, pagpupugay sa Diyos, araw-araw yan. Ngayon, kung nagagawa mo yan ng Sabado, ay mas lalong kaya mong dapat gawing linggo, paglinggo. Nako. Alam niyo ba, worship? May kanta mo ito Sinasamba kita, higit sa iyong akala. Iniibig lang kita, paggalang ko sa iyo'y, baby, higit sa buhay kong taglay. Wala na yatang papantay, ang buhay ko'y binigay ko pa, sinasamba kita. Akala mo mahal lang kita. Lahat ay ibibigay ko. Bakit? Sinasamba kita. Are you with me? Tama. Ang Lord of Lords na binabasa natin sa Bible, ang ibig sabihin, all obedience, worship, and honor sa Kanya lang nakaukol. Magaling pa yung mga player ng basketball, pag nakashoot, taas ang kamay. Ibig sabihin, huwag mong angkinin ang puri. Ibigay mo sa Diyos. Amen? Tama ba? Ang gwapo mo, yun. Pa-humble effect ka pa . Ang ganda mo. Ang talino mo. Bakit? Lahat ng binigay sa atin na reflection niya.
Kaya sa kanya lahat ang punta. Are you with me? Alam mo kung bakit si Lucifer sumama? Gusto niyang angkinin. Alam mo kung bakit nabaliw si Nabucodonosor? Gusto niyang angkinin ang kapurihan. Alam mo bakit kinain ng uod si Herodes ng buhay? Kasi gusto niyang angkinin ang kalwalhatian. All obedience, worship, and honor belongs to Him. Kaya ito, madaling nating masahiko ang ating buhay. Ba't ako'y pasama? Baka inaagaw mo ang kalwalhatian ng Diyos. At yan ay tuso. Alam mo ang kasalanan tuso? The heart is deceitful above all things and desperately wicked. Bago natin mahalatang tayo pangit na, pumangit na tayo. Kaya sa una palang tikada ng sarili at kasalanan, be conscious. Kaya ang halaga ng prayerful. Kaya ang halaga ng Bible reader. Ang halaga na tayo nananalamin pa sa spiritual na buhay at sa spiritual na salamin. Klaro ho ba? All obedience, worship, and honor. Yan po ang Lord of Lords. Mga kapatid, yan ang Lord of Lords. Hindi sarili mo. Lagi nang pakyut sa Facebook. Alam mo, pag nanonood sa iyong mundo, papalakpakan ka. Pero pag matitino ang utak at nakakakilala kay Kristo, nauumay yan. Bakit? Hindi naman ikaw ang dapat hangaan. Si Kristo ang hinahangaan, hindi ikaw. At saka, may filter yung Facebook. Kaya pag nakita sa tunay, ikaw ganyan. Tama ba? Alam mo, ang tao, ang babaw ng kaligayahan ay kasinungalingan naman. Kasinungalingan ang ating kaligayahan, kaya hindi totoo. Alam niyo ba ang tunay na kaligayahan? Umayon ka kay Kristo. Bakit siya ang katotohanan? Walang filter. Tama ba? Kaya magtataka pagkaharap pa, ikaw ba yun? Bet ang gandang lalaki mo doon. Bet ang gandang babae mo doon. Ganyan pa lang yung itsura. Di ka? All obedience, worship, and honor belongs to Him. Pag hindi mo ibinigay yan, pumangit si Lucifer, pumangit si Nabucodonosor. Ano nangyari kay Nabucodonosor? Parang naging halimaw. Si Herodes, ano nangyari kay Herodes? Kinain ng uod. Why? All obedience, worship, and honor belongs to Him. Why? Lucifer is not Lord of Lords. Herodes is not Lord of Lords. Nebuchadnezzar is not Lord of Lords. Kung ito nga, ang gagaling ay hindi Lord of Lords. Grabe si Lucifer. Siya yung pinakamataas na anghel ng likha ng Diyos. Inilagay sa mataas na authority. Siya rin yung pinakamagaling sa instrument, kaya siya ay musician. Siya po yung pinakamayaman, bakit nasa kanyang lahat ng mamahaling hiyas. At siya pinakamagandang anghel ng likha ng Diyos, pero hindi siya Lord of Lords. Itabi mo nga sarili mo kay Lucifer, di lalo na. Kay Lucifer pa nga lang tayo hindi na umubra. Hindi nga siya pwedeng maging Lord of Lords. Itabi mo sarili mo. Kay Lucifer pa lang. Kung si Lucifer hindi pwedeng maging Lord of Lords, ikaw? Matalino ka sa tingin mo? No, hindi ka ubra kay Lucifer. Tama? Maganda ka sa tingin mo? Sa tingin mo. Kaya nga, the heart is deceitful above all things. Di ka? Malakas ka sa tingin mo. Pero si Lucifer talagang malakas. Si Lucifer talagang matalino. Si Lucifer talagang mayaman. Pero mind you, hindi pa rin siya Lord of Lords. Tapos ikaw, hindi nga tayo mga lahati kay Lucifer. Hindi ka na mapasunod ng Diyos.
Paglinggo, hindi ka na mapa-attend. Delikado yan. Naiintindihan niyo ba yan? Kaya ang Panginoon dismayado Hindi ang bawat nagsasabi sa akin, Panginoon, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit. At bakit mo tinatawag Panginoon, Panginoon, hindi mo naman tinutupad ang aking sinasabi? Nakakadismaya yun. Naiintindihan niyo ba nakakadismaya? Nakakapanglambot. Nakakawala ng gana. Panginoon ang Panginoon. Paglinggo na may hindi na-attend. Naiintindihan niyo ba yan? Naiintindihan niyo ba yan? Kaya ngayong pagsunod, yan ang bintana ng realidad. Naiintindihan niyo ba yan? Alam niyo ba, may kanta din ang mundo, sa mata makikita. Sa mata makikita. Pag ikaw ay nag-aral ng psychology, kahit naman tayo hindi nag-aral, meron tayong instinct na panghalata. Titingnan ko si Kuya Boy, ang mata ni Kuya Boy. Kuya Boy, parang ikaw ay may iniinda. Ang kanta mo'y inday ng buhay ko. Di ka? Titingnan ko nga yung mga mata. Brother Jerome, parang ikaw in love. In love kay Jemery. Kay Jemery. Ano pangalan mo na? Marinel. Akin yun. Kay Marinel. Di ka? Ang mata ay bintana ng ating pagkatao. Ang ating pagsunod ay bintana ng ating karakter bilang Kristiyano. Ang pagsunod, kapag wala, tago ang Diyos sa iyong buhay. Amen? Magbasa tayo ng isang talata. Matthew chapter 4 verse 10. Na magagay sinabi sa kanya ni Jesus. Sino kausap niya diyan? Satanas. Humayo ka, Satanas. Sapagkat nasusulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka. Pambihira si Satanas. Ang lahat ay kanang mundo ito ay kapamalay binigay sa akin at ibibigay ko kung ikisasamba sa akin. Ang sabi ng Panginoon, sino maluluko mo? Ako ang gumawa niyan. Pumigtaw si Kristo ng talata na susulat, sa Panginoon mong Diyos sasamba ka. Si Satanas nga sasamba sa Diyos. Di ka? Yung pinakamasamang elemento na kilala mo, sasamba sa Diyos. Tapos ikaw hindi. Amen. At alam niyo ba, ang pagsamba may kinalaman. Basahin natin ng buo. Basahin natin ng buo. Nang magkagay sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas. Sapagkat nasusulat sa Panginoon mong Diyos ang sasamba ka. Okay, puto lang konti. Ano ba yung sasamba? Iiswad. Luluhod. Iiyak. No. At siya lamang ang iyong paglilingkuran. Di ka? Alam niyo ba, ang siwang bintana, sabi ko sa inyo, maging ng pagsamba, ay ang pagsunod. Walang pagsamba na walang paglilingkod. Hindi ano ba? Hindi tayo mababaw dito. Amen? Inilalahad ng Bible yung konkreto, sentro ng katotohanan. Don't worship God in form. Saan nyo? May bintana ang katotohanan yan. Paglilingkuran. Ibig sabihin, si Satanas dapat maglingkod sa Diyos. Masama ba si Satanas? Masama ho ba si Satanas? Pero siya maglilingkod. Ikaw kayo mabuti. Kaya kung makagalit ka, kung makasama, kung binang jabler, napakasama na yan. Pero at least, si Satanas pinasasamba. Yung ang demonyo, nangangatal Kung mamura natin ang demonyo, si Satanas, inam. Anong kawalang hiyan si Satanas na yan? Yan demonyong yan.
Pero nasabi, sasamba ka. Tapos ikaw, sabi mo, ang sama ni Satanas, ay dadaigin ka niyan. Bakit? Kung siya'y naglilingkod at sumasamba, ay ikaw ang masama. Klaro? Klaro ba? Kaya mga kapatid, hindi maglingkod sa Diyos, hindi wala lang yun. Hindi wala lang yun. Pinupunit mo ang iyong pagkatao sa hindi mo pagsamba sa Diyos. Winawasak natin ang ating pagkatao. Sinisira natin ang ating pagkatao. Inululubog natin ang ating pagkatao. Winawasak natin ang ating pagkatao sa hindi pagsamba sa Diyos. Bakit? Siya yung all obedience, worship, and honor belongs to Him. Kaya nga mga kapatid, ang nagpaparangal sa Diyos ay Kanyang pinararangal. At yung humahamak sa Kanya ay Kanyang hahamakin. Napakaklaro po na yan. Tingnan pa natin, si Satanas, pinasasamba. Revelation chapter 5, verse 12 and 13. Tingnan niyo po ang sabi diyan. Na nangagsasabi ng malakas na tinig, karapat dapat ang kordero na pinatay upang tumanggap ng kapangyarihan, kayamanan, karunungan. Kaya yung karunungan mo, huwag mong gamitin sa mga kung ano-ano. Gamitin mo yun kay Kristo. Kayamanan mo, gamitin mo kay Kristo. Katungkulan mo, gamitin mo kay Kristo. Kalakasan mo, gamitin mo kay Kristo. Kapurihan mo, gamitin mo kay Kristo. Kalwalhatian mo, paggamit mo kay Kristo. Ano yun pa yan? Pagpupala. Paggamit kay Kristo, verse 13. At ang bawat bagay na nilalang na nasa langit at nasa ibabaw ng lupa at nasa ilalim ng lupa at nasa ibabaw ng dagat at lahat ng mga bagay nasa mga ito ay narinig kong nagsasabi, sa Kanya na nakaupo sa luklukan at sa kordero ay ang pagpapala at kapurihan, kalwalhatian at paghahari magpakailan, kailanman. Alam mo, kay Kristo yan deserving kasi siya yung Lord of Lords. Klaro? Kaya mga kapatid, si Kristo hindi basta imik lang siya Panginoon. Ang dami nakikipanginoon sa Panginoon. Pero wala naman talab. Hindi makatotohanan. Tama ba? Magaling pa yung kalamyas pag kinain, napapangibit. May instant effect ang kalamyas. Pero si Kristo ang tagalang tinatawag na Panginoon, asan ang talab? Magbabarik pa rin. Maninigarilyo pa rin. Mapagtungayaw pa rin. Bulakbol pa rin. Sinungaling pa rin. Nagmumura pa rin. Matigas pa rin ang ulo sa Diyos. Hindi mo mapasunod. Walang bisa, wa effect. Then last. Not only, above all, lords, absolute authority, then all obedience, worship, and honor belongs to Him. Kaya nga siya ay Lord of Lords. Kung ginagalang natin yung mga Lords, ay di lalo yung Lord of Lords. Then finally, up to save. Alam mo ang Panginoon, siya po yung pwede lamang magligtas. Kaya pag si Kristo ay hindi mo nakilalang Panginoon, pa-impyerno ka. Bakit? Si Kristo din lamang ang pwedeng magligtas. Tingnan niyo po ang Roma chapter 10 verse 9. Sapagkat kung ipahahayag mo ng iyong bibig si Jesus na Panginoon. Si Jesus na Panginoon. At sasampalataya ka sa iyong puso na binuhay siyang muli ng Diyos sa mga patay. Eh ano? Maliligtas ka. Maliligtas ka. So, wag mo sasabing ligtas ka kung si Kristo ay hindi mo Panginoon at tagapagligtas. Kaya biyaya yung makaintindi niyan. At talban yan. Ano? Alam niyo ba, ang layunin ng pag-iintindi ay para talban. Bakit? Hindi lahat ng nakakaintindi, tinatalban. Tama? Isa pang talata. Mark chapter 2 verse 10. Mark chapter 2 verse 10.
Datapat upang maalaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan. Bakit? Lord of Lords. Amen? Siya yung may authority, siya yung may kapangyarihan. Ano? Sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan. Klaro ho ba? Hindi ang pare ang magpapatawad ng iyong kasalanan. Bakit? Hindi ka naman sa kanya nagkasala. Tayo ay sa Diyos nagkasala. Tayo ay sa Panginoon. Bakit? Siya ay Lord, pero hindi natin sinusunod. Siya ay Lord, pero hindi natin minamahal. Siya ay Lord, pero hindi natin ginagalang. Siya ay Lord, pero hindi natin binibigyan ng mataas sa pasalang-alang. Sa Kanya tayo nagkasala. Kaya sa Kanya tayo humingi ng tawad. At ang maganda, ang Panginoong Hesus ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad. Ang nagpapatawa talaga ng kasalanan ay ang Panginoong Hesus. Yan ang ibig sabihin din ng Lord of Lord. He is up to save. Siya lamang ang qualified, fitted na magpatawad. Ang tao ay pupunta ng impyerno dahil nilapastangan si Kristo. Pero kung ikay bababa kay Kristo at mananampalataya kay Kristo, siya rin ang magpapatawad sa iyo. Amen? Yan po ang sabi ng Bible. Revelation 1, verse 18. Dito na lang po ako magtatapos. Kukunin yung isa. At ang nabubuhay, at ako'y namatay. At narito, ako'y nabubuhay magpakailanman. At nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ang Hades. Ano ibig sabihin? Nasa kanya mga susi. Si dito ang nakaranas paghabilinan ng susi sa school. Nung ikaw'y napasok pa. Walang tiwala sa inyo, teacher nyo? Na, sino nakaranas? Kahit pa may nauna sa iyong pumasok, wala sila, hawak mo ang susi. Sige, aga kayo. Pag ako kay tanghali, kayo makakapasok. Ibig sabihin, nasa iyo ang authority na magbukas at magsara. Alam mo mga kapatid, na kay Kristo ang authority na ikidalhin sa impyerno o hindi. Nasa kanya ang susi. Siya ang may control. Ngayon, paano kaniya hindi dadalhin sa Hades? Magsisi ka ng iyong kasalanan. At manampalataya. Ayun ba? Ganito yan. Dito ang magtatapos. Si Kristo ay masamang balita at mabuting balita. Ano ang masamang balita? Ang masamang balita, kapag ikaw ay hindi nagsisi at nanampalataya sa Kanya, dadalhin ka niya sa impyerno. Ang mabuting balita, kapag nagpakababa ka at nagsisi ka at nanampalataya sa Kanya, dadalhin ka niya sa langit. Bakit? Siya ang may hawak ng susi. Siya ang may authority. Bakit? Siya ang Lord of Lords. Kaya huwag kang matakot sa Pope, huwag kang matakot sa pastor, matakot ka sa may hawak ng susi. Naintindihan nyo? Naintindihan nyo ba yan? Nasa kamay ni Kristo. Hindi man literal na susi yun. Ang idea, nasa Kanya ang kapangyarihang dalhin ka sa impyerno o alisin ka sa impyerno. Authority yun. Ano ang tanong? Gusto nyo ba sa impyerno? Ay, wala namang tao may gusto dun eh. Kahit ayaw mo doon, pupunta ka pa rin doon kung ayaw mo din naman sa may hawak ng susi. Diga? Ayaw mo nga sa impyerno, ay ayaw mo rin namang lumispeto doon sa may hawak ng susi. Naintindihan nyo ba yan? Lahat naman ng tao ayaw sa impyerno kaso lang pupunta pa rin doon. Bakit? Ayaw mo sa impyerno, pero hindi mo rin naman gusto kay Kristo. Sinong ayaw sa langit? Lahat dito, tsak gusto sa langit. Tama ba? Gusto mo nga sa langit, ay gusto mo naman ang ayaw ng langit. Maliwanag ko ba? Kaya mahalagang pinagpipray niyo ang preacher kasi hindi ito sa paliwanag kundi sa pagkilos talaga ng banal na Espiritu. No? So sana nagkaintindihan tayo. Yung Lord of Lords, yan pa rin ang fitted na magligtas ng ating kaluluwa.
Hindi si Maria, hindi si San Pedro, hindi si Pastor, hindi si Manalo, hindi si Felix, o si Soriano, hindi si Kay Buloy, hindi si Ellen G. White, walang leader na relihiyon na up to save. Only the Lord of Lords can save us. Bakit? Hawak niya ang susi ng kamatayan at ng Hades. At siya yung magpapatawad ng ating kasalanan. Tama. Kaya kung gusto mo mapatawad ang iyong kasalanan, ang kailangan mo ay Lord of Lords. Si Jesus Christ. Amen? Ngayon, kung ayaw mo sa Kanya, take note, hindi libre ang pag-ayaw kay Jesus. Kung anong itinanim mo, siyang aanihin mo. Tayo manalangin. Panginoon Diyos sa langit,